Magandang araw! Welcome to Roxy's Pinoy Story. Magandang araw sa iyo, Miss Roxy, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Ako nga pala si Junel, 58 taong gulang. Sumulat ako dahil gusto kong ilabas ang bigat na nararamdaman ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang sitwasyong hindi ko akalaing mangyayari sa buhay ko. Ilang taon na rin akong byudo at namumuhay na mag-isa dito sa aming probinsya. Ang kaisa-isa kong anak na si Mark ang tanging yaman ko. Kaya naman nang mag-asawa siya sa dalagang si Janice, itinuring ko na rin itong tunay na anak. Pero 6 na buwan na ang nakalilipas, isang trahedya ang bumago sa aming buhay. Naaksidente sa motor si Mark habang pauwi galing sa trabaho at hindi siya nakaligtas. Dahil sa nangyaring yun, naiwan si Janice na mag-isa. Ulila na rin kasi siya sa mga magulang at wala siyang mga kapatid na mahihingian ng tulong. Bilang biyanan, hindi ko matiis na makita siyang nahihirapan, lalo na't mahal na mahal siya ng aking anak. Pinatira ko siya sa aking bahay rito sa probinsya. Noong una, ang tanging layunin ko lang ay ang tulungan siyang makabangon mula sa matinding lungkot. Araw-araw ko siyang kinakausap at pinapalakas ang loob. Janice, kumain ka na. Huwag mong pababayaan ang sarili mo dahil hindi rin matutuwa si Mark kung makikita kang ganyan. Madalas kong sabihin sa kanya habang inihahain ko ang pagkain sa mesa. Salamat po, Tay Junel. Napakabuti niyo po sa akin. Sagot niya habang pilit nang umingiti kahit puno pa rin ng lungkot ang kanyang mga mata. Dahil sa dalas ng aming pagsasama sa loob ng bahay, lalong naging malapit ang loob namin sa isa't isa. Si Janice ay isang 26 na taong gulang na babae na talagang biniyayaan ng kagandahan at kabaitan. Lagi siyang lumalapit sa akin para magpatulong sa mga gawaing bahay o kaya naman ay para lang magkwento tungkol sa kanyang mga nararamdaman. Ginagawa ko naman ang lahat para mapagaan ang damdamin niya dahil ayaw kong makita siyang malungkot. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang natatanggap ni Janice na wala na ang kanyang asawa. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa beranda, kinausap niya ako ng seryoso. Tay, dahil po sa labis niyong kabaitan sa akin, nangangako po akong ibabalik ko lahat ng yun sa inyo. Aalagaan ko po kayo at pagsisilbihan. Wika ni Janice habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Tinanggap ko ang kanyang alok dahil natutuwa ako na may makakasama ako sa bahay. Pero habang tumatagal, ang pagtingin ko sa kanya ay unti-unti nang nagbabago, Miss Roxy. Hindi ko maikakaila sa aking sarili na mayroon na akong lihim na pagnanasa sa aking manugang. Tuwing nakikita ko siyang kumikilos sa loob ng bahay, suot ang kanyang simpleng pambahay na damit, hindi ko mapigilang humanga sa kanyang kagandahan. Ang bawat kilos niya ay tila isang tukso na pilit kong nilalabanan. Ayoko siyang paalisin dahil natatakot ako na kapag wala na siya rito, mawawala na rin ang tanging dahilan kung bakit ako nagiging masaya. Pero alam kong mali itong nararamdaman ko. Biyanan niya ako at asawa siya ng namayapa akong anak. Ngunit sa tuwing magtatama ang aming mga paningin, parang may kung anong kuryente na dumadaloy sa aking katawan. Isang hapon, nakita ko siyang naglalabas sa likod ng bahay. Pawis na pawis siya at bakat ang hubog ng kanyang katawan sa basang damit. Napalunok ako habang nakatingin sa kanya mula sa bintana ng kusina. Bigla siyang lumingon at ngumiti nang mapansin ako. O Tay, gusto niyo po ba ng kape? Ipagtitimpla ko po kayo, sandali lang po. Masayang sabi ni Janice. Sige iya, maraming salamat. Tanging naisagot ko bago mabilis na umiwas ng tingin. Pumasok ako sa aking silid at napasandal sa pinto. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Alam kong hindi na ito tama. Ang pagtingin ko sa kanya ay hindi na tulad ng isang ama sa kanyang anak. Ito ay pagnanasa ng isang lalaki sa isang babae. Sinisikap kong kontrolin ang aking sarili. Pero paano ko gagawin yon kung araw-araw kaming magkasama sa iisang bubong, Miss Roxy? Tay Junel, bakit po parang malalim ang iniisip nyo? Tanong niya isang gabi habang naghahanda kami ng hapunan.
Wala naman, Janice. Pagod lang marahil ito sa trabaho sa bukid. Pagsisinungaling ko. Huwag po kayong masyadong magpagod. Nandito naman po ako para tulungan kayo. Gusto ko pong maging masaya kayo palagi dahil yun po yung utang ko sa inyo. Sabi niya sabay hawak sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang lambot ng kanyang palad. Gusto ko sanang bawiin ang aking mga kamay pero hindi ko magawa. Nanatili kaming ganon sa loob ng ilang segundo bago ako tuluyang bumitaw. Alam ko na ang pananatili niya rito ay magdadala sa akin sa isang sitwasyong mahirap takasan. Ang pagnanasa ko ay parang apoy na unti-unting tumutupok sa aking dangal bilang isang ama at bilang isang biyanan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago. Natatakot ako na balang araw, hindi ko na mapigilan ang aking sarili at magawa ko ang isang bagay na pagsisisihan naming dalawa. Pero sa kabilang banda, ayoko rin namang mawala siya sa buhay ko. Si Janice ang tanging natitira sa akin matapos ang trahedyang sinapit ng aking anak. Nanatili naman siya sa tabi ko, tapat sa kanyang pangako na pagsisilbihan ako. At ako naman, nananatiling tapat sa aking lihim na pagnanasa, naghihintay ng pagkakataon, habang pilit na itinatago ang tunay na nilalaman ng aking damdamin. Miss Roxy, narito ako ngayon, naguguluhan at natatakot. Paano ko malalabanan ang tuksong ito kung ang mismong tukso ay ang taong pinakamalapit sa akin? Paano ko mapapanatili ang aking respeto sa alaala ng aking anak kung ang sarili kong puso ay nagtataksil na sa kanya? Isang gabi, napakalakas ng buhos ng ulan sa aming probinsya. Ang dagundong ng kulog ay tila yumayanig sa pundasyon ng aming lumang bahay. Ang lamig ng hangin ay pumapasok sa mga siwang ng aming bintana at tila tumatagos hanggang sa aking mga buto. Hindi ako makatulog dahil sa ingay ng ulan sa bubungan, kaya nagpasya akong lumabas ng aking kwarto para uminom sana ng tubig sa kusina. Pagdating ko sa sala, laking gulat ko nang makita ko si Janice na nakaupo sa malamig na sahig. Hawak niya ang kwadro ng litrato ni Mark at tahimik siyang humihikbi habang nakatingin sa mukha ng aking yumaong anak. Ang tanging liwanag lang sa paligid ay ang matatalim na kidlat na paminsan-minsang tumatama sa labas ng bintana na nagbibigay ng ilaw sa buong silid. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan at tumabi ako sa kanya sa sahig. Ramdam ko ang matinding panginginig ng kanyang mga balikat sa bawat paghikbi niya. Hinaplos ko ang kanyang likod para pakalmahin siya at iparamdam na hindi siya nag-iisa. Janice, bakit gising ka pa? Gabi na at napakalamig dito sa labas. Baka magkasakit ka pa niyan. Mahinahon kong tanong sa kanya habang patuloy ang pag-alo sa kanyang likuran. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang kanyang mga matang punong-puno ng luha at paghihirap. Mahigpit niyang yakap ang litrato ng aking anak na tila ba ay yun na lamang ang nag-iisang bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Tay Junel, hindi ko po kayang matulog ng mag-isa sa kwartong yun. Napakahirap po ng bawat gabing lumilipas na wala si Mark. Nangungulila po ako sa haplos at sa init ng isang kasama. Pakiramdam ko ay lalamunin ako ng lungkot at dilim dito sa bahay. Pagtatapat niya sa akin sa pagitan ng kanyang mga iyak, sa gitna ng kanyang pag-amin, naramdaman ko ang isang kurot sa aking puso na hinaluan ng kakaibang bugso ng damdamin. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Inabot ko ang kanyang mga braso at mahigpit siyang niyakap para patahanin. Noong una, ang yakap na yon ay para lamang sa pag-alo sa isang nasasaktang manugang na itinuring ko ng anak. Pero habang tumatagal ang aming pagkakayakap, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na dumidikit sa akin. Ang yakap na dapat ay para sa pagdamay ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan na hindi ko maipaliwanag. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa aking dibdib. At alam kong nararamdaman din niya ang mabilis na pagtibok ng sa akin. Nagkatinginan kami sa dilim habang magkayakap pa rin. May mga nakaw na tingin at mga haplos na hindi pang biyanan at manugang ang aming ginagawa. Ang tensyong pisikal ay nagsimulang mamuo sa pagitan naming dalawa. Pilit naming nilalabanan ang tawag ng laman sa mga sandaling yon, Miss Roxy. Kaya naman,
Dahan-dahan akong kumawala sa yakap at pinabalik na siya sa kanyang kwarto upang doon na lamang ituloy ang kanyang pahinga. O sige na, Janice. Subukan mo nang magpahinga sa loob. Bukas ay magiging maayos din ang lahat. Sabi ko sa kanya kahit pati ako ay naguguluhan na sa aking nararamdaman habang pinapanood siyang maglakad palayo. Lumipas ang ilang oras at nakabalik na ako sa aking higaan pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto at pumasok si Janice na tila natatakot. Tay, maaari ho ba akong dito muna matulog? Hindi ko ho kayang mapag-isa. Dahil sa awa at sa kagustuhan ko rin na makasama siya, hinayaan ko siyang tumabi sa akin. Doon ay nangyari ang hindi namin inaasahan sa gitna ng kadiliman at lamig ng gabi. Lalo akong hindi dinalaw ng antok, Miss Roxy. Biling-baligtad ako sa higaan. Nakatalikod siya sa akin at alam kong maging siya ay hindi rin dalawin ng antok. Janice, alam kong nasasaktan ka pa. Ngunit pilitin mo maging masaya kahit wala na siya. Hindi niya gugustuhing malungkot ka pa rin. Bulong ko sa kanya. Alam ko, Tay. Minsan, hindi ko lang humaiwasang makaramdam ng kalungkutan. Sagot niya at humarap sa akin. Humarap din ako sa kanya at kita ko sa bahagyang pagkidlat sa labas ang maganda niyang mukha at ang kanyang mapupulang labi. Natukso akong hawakan yon at maisip kung gaano kalambot ang mga yon. Sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, natagpuan ko na lang ang aking sariling nakalapat na ang mga labi sa kanya. Bahagya akong nagulat nang mapagtanto ang aking ginawa. Ngunit mas nagulat ako nang maramdaman ko ang naging pagtugon niya. Pinalalim niya ang paglalapat ng aming mga labi. Doon nagsimulang maglumikot ang aking mga palad na animoy may hinahanap sa kanyang katawan. Maging siya ay nadarang na rin sa tagpong yon. Inalis ko ang mga telang harang at pinagmasdan ang ganda ng kanyang kabuuan. Ang pag-aasam ay napunta sa panggigigil. Marahan kong itinaas ang kanyang mga kamay at nagpakasasa sa dalawang bundok na nasa aking harapan. Matinis na daing ang kumawala sa kanyang labi na lalong nagpaalab sa aming sitwasyon. Hanggang sa tuluyan naming tinawid ang rurok na aming pinagsasaluhan. Nagising ako kinaumagahan na maliwanag na ang sikat ng araw na tumatama sa aming bintana. Pagdilat ng aking mga mata, nakita ko si Janice sa aking tabi na mahimbing na nakayakap sa akin. Ilang sandali pa ay nagising din siya at bakas sa kanyang mukha ang matinding hiya. Agad siyang lumayo sa akin at nagayos ng kanyang sarili. Pasensya na po, Tay Junel. Paumanhin niya habang nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Ayos lang yon, Janice. Huwag mo na itong iisipin pa. Sagot ko para hindi siya masyadong mailang. Sinubukan naming iwasan ang isa't isa pagkatapos ng pangyayaring yon. Kinalimutan namin ang nangyari dahil alam naming isa yung malaking kasalanan. Ngunit ang aming pananahimik ay nagulo nang biglang dumating sa bahay ang aking kapatid na si Goreng. Siya ay kilala sa buong baryo sa pagiging istrikta at mahilig kumontrol ng buhay ng ibang tao. Pagkapasok pa lang niya sa pinto, ay tila gusto na niyang hawakan ang lahat ng pamamalakad sa loob ng aking bahay. Junel, ano pa ang ginagawa ng babaeng ito rito sa bahay mo? Wala na si Mark, kaya wala na rin siyang dahilan para mamalagi pa rito. Dapat ay paalisin mo na siya. Bulyaw ni Goreng habang nakaturo kay Janice na kasalukuyang nagluluto sa kusina. Hindi ko nagustuhan ang pakikialam ng aking kapatid, lalo na ang balak niyang itaboy ang manugang ko na wala namang ibang matuluyan at pamilyang mapupuntahan. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan at hinarap ang aking kapatid ng may paninindigan. Ate, manugang ko si Janice at itinuring ko na siyang tunay na kapamilya bago pa man mawala ang anak ko. May karapatan siyang manatili rito hanggat gusto niya. At ako ang magpapasya kung kailan siya aalis. Matapang kong depensa sa kanya. Nagulat siya sa naging sagot ko dahil hindi ako sanay sumagot sa kanya ng ganon. Hindi na siya nakaimik at padabog na lamang na pumunta sa kabilang kwarto upang ilagay ang kanyang mga gamit.
Lumapit sa akin si Janice na may mga luha sa kanyang mga mata, pero bakas ang matinding pasasalamat sa kanyang mukha. Tay, salamat po ng marami sa pagtatanggol sa akin kay Tia Goreng. Akala ko po ay itataboy niyo na rin ako gaya ng gusto niya dahil wala na si Mark. Salamat po dahil hinayaan niyo pa rin akong manatili rito. Bulong ni Janice habang nakahawak sa aking braso ng mahigpit. Ngumiti lang ako sa kanya at tinapik ang kanyang mga kamay bilang sagot. Kahit alam kong mas magiging mahirap ang susunod na araw dahil sa presensya ng aking kapatid, handa akong gawin ang lahat para manatili si Janice sa tabi ko. Ang tensyon sa pagitan namin ay hindi nawala. Lalo na ngayong alam kong may mga matang nagmamasid sa bawat kilos namin sa loob ng aming sariling tahanan. Dahil sa puntong ito, alam kong higit pa sa awa ang nararamdaman ko para sa kanya. Lumipas ang mga araw na kasama namin sa bahay si Goreng. Sa kabila ng kanyang mahigpit na pagbabantay at matatalas na tingin, hindi yun naging hadlang para lalong mapalapit ang loob namin ni Janice sa isa't isa. Alam ko sa aking sarili na maling patulan ng aking manugang, lalo na't naging asawa siya ng kaisa-isa kong anak. Pero sadyang traidor ang puso at ang tawag ng laman, Miss Roxy. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at patago kaming nagnanakaw ng sandali ni Janice tuwing wala sa paningin ng aking kapatid. Doon, formal na nagsimula ang aming relasyon. Magaling kaming magtago noong una, kaya hindi agad kami nahalata ni Goreng kahit na tila may radar ang kanyang mga mata sa bawat kilos namin. Isang linggo ang lumipas nang umalis si Goreng para asikasuhin ang ilang dokumento sa kabilang bayan. Naiwan kaming dalawa lang ni Janice sa loob ng bahay. Dahil walang nangingialam at walang nakamasid, marami kaming naging oras para sa isa't isa. Sinulit namin ang sandaling kaming dalawa lang. Sa sala, sa kusina, maging sa likod bahay, ay paulit-ulit naming pinagsaluhan ni Janice ang sarap ng sandaling kaming dalawa lang. Matapos ang isang mainit na sandali na pinagsaluhan namin sa loob ng aking kwarto, napatingin ako kay Janice habang inaayos niya ang kanyang sarili. Hindi ko maiwasang mapatanong dahil sa bigat ng aking konsensya. Janice, ayos lang ba talaga sa'yo ang ganitong sitwasyon natin? Baka naman, dala lang ito ng pagdadalamhati mo kay Mark kaya mo ito ginagawa. Seryoso kong tanong sa kanya. Tumingin siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Junel, hindi ko itatanggi na nalulungkot pa rin ako sa pagkawala ni Mark. Pero aminado ako na nagugustuhan ko ang mga sandaling kasama kita. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klase ng saya at pagkalinga. Pag-amin niya na nagpabilis ng tibok sa aking puso. Lalo akong ginanahan nang malaman ko ang kanyang saloobin. Pakiramdam ko ay lalo akong naging bata at masigla dahil sa mga sinabi niya. Nagpatuloy ang aming palihim na ugnayan sa loob ng ilang linggo. Subalit habang tumatagal, tila naamoy na ni Goreng ang aming kakaibang ikinikilos. Napapansin na niya ang mga tinginan namin at ang madalas naming pagkakalapit sa kusina. Isang gabi, habang nagkakape ako sa sala, nilapitan ako ng aking kapatid at kinausap ng masinsinan. Junel, layoon mo ang babaeng yan. Hindi maganda sa mata ng ibang tao na manatili pa siya rito sa puder mo. Lalo na't kayong dalawa lang madalas magkasama. Baka kung anong isipin na mga kapitbahay ninyo. Panimula ni Goreng na halatang may pahiwatig. Mainit ang ulo kong sumagot sa kanya. Ate, napakamalisyoso mo namang mag-isip. Manugang ko si Janice at wala kaming ginagawang masama. Ngunit hindi nagpaawat ang aking kapatid. Binalaan niya ako ng mas matindi. Huwag mo akong lokohin, Junel. Naaamoy ko ang nangyayari rito at hindi mali ang kutob ko. Pinapaalalahanan lang kita na ang babaeng yan ay kasal sa anak mo. Nakailan lang ay inilibing natin. Mahiya ka naman sa alaala ni Mark. Huwag mong babuyin ang pamilya natin dahil lang sa pagnanasa mo. Doon ako kinabahan, Miss Roxy. Natamaan ako sa sinabi niya at hindi ko malaman kung anong gagawin. Gusto kong ipaglaban si Janice dahil napamahal na ako sa kanya. Pero naroon ang takot na baka tama ang kapatid ko
At sadyang napakabigat na kasalanan ang aming ginagawa. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yon habang iniisip ang kinabukasan naming dalawa. Pagdating ng sumunod na gabi, nagbasya na ako, Miss Roxy. Tinawag ko si Janice sa likod ng bahay kung saan walang makakarinig sa amin. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Janice, kailangan mo na sigurong umalis dito sa bahay. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Direktang sabi ko sa kanya. Bakas ang sakit sa kanyang mukha at agad na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Bakit, Tay? Ano ang nagawa kong mali? Hindi ba ako sapat sa inyo? Akala ko ay maayos na tayo. Umiling ako at iniwas ang aking tingin. Maling-mali ang lahat ng to, Janice. Hindi dapat ito nangyari sa atin. Biyanan mo ko at anak ko ang asawa mo. Kailangan nating itigil ito bago pa tayo tuluyang malubog sa kasalanan. Nasaktan ng husto si Janice sa mga narinig mula sa akin. Hindi na siya nagpumilit pa at hindi na rin nakipagtalo. Pumasok siya sa loob at kinuha ang kanyang mga gamit. Pinanood ko siyang maglakad palayo hanggang sa lamunin siya ng kalsada. Nang mawala siya, binalot ako ng kakaibang lungkot. Ang bahay na dating masigla dahil sa kanyang presensya ay tila naging isang malaking libingan. Napaisip ako ngayon kung tama ba ang naging desisyon ko. Tama bang nakinig ako sa sinabi ni Goreng para sa aming dangal? O dapat ba ay pinaglaban ko ang nararamdaman ko para kay Janice kahit mali ito sa mata ng ibang tao? Miss Roxy at sa inyong mga tagapakinig, heto po ako ngayon, nag-iisa at puno ng pangungulila. Gusto ko sanang itanong sa inyo, sa tingin nyo ba ay tama ang ginawa kong pakikinig sa kapatid ko at ang pagpapaalis ko kay Janice? O dapat ko bang pinili ang sarili kong kaligayahan at ipinaglaban ang aming relasyon kahit ito ay isang malaking pagkakamali? Ang inyong sender, Junel.